Master, maupo po kayo. Kayo po ba si Mr. Gu? Hindi Master, nandito kami sa gilid. Oo. Tama. Tingnan mo. Nakabaliktad po ang libro. Yan yun eh! Hindi pa ako nagsasalita! Bakit mo ako inihila? Bitawan mo ako! Ikaw talaga! Hindi ba nila napapansin na nagpalit tayo ng katawan? Tapos ang pinag-usapan ay tungkol sa kapalaran. Lahat ng yun ay panlilin lang. Kung ganito, ganun na lang. Papunta na ako. Dahil kay Zongyo, tungkol sa nangyari kay Wenwen, nakipag-away siya sa iba. Kaya dapat tulungan mo ako. Pasalamatan mo siya sa pagtulong. Pagkatapos ay parusahan mo lang siya magsulat ng malaking karakter. Parang sinusundan ng pamilya ang iyong kapatid na babae para sa arranged marriage. Pero walang problema. Aayusin ko to para sa'yo. Tungkol naman kay Zongyu, ikaw nang bahala doon. Mabuti't sinabi mo, ayos na yon. Siyempre, kilala ko ng husto ang maliit na peste na yon. Sige. Si Shimiao, magsalita ka! Kapatid, bakit nandito ka? May oras ka ngayon para dito? Narinig ko na may arranged marriage ang kapatid kong babae, kaya dumaan ako para tignan. Ginagawa ko rin ito para kay Shimiao, para makilala pa siya ng mas maraming kaibigan. Ito ang batang direktor mula sa Jianglang Group. Si Wu Yanliang. Bata, ngunit matagumpay. At napakatalino. Mr. Gu, batang direktor ng Jianglang Group, tama ba? Narinig ko ng kumpanya nyo ay na-acquire na. At ngayon ay humaharap sa pagkabangkarote. Parang walang laman ang kumpanya. Kung ikaw ay ako, ipapakasal mo bang sarili mong kapatid sa kanya? Talagang hindi! Hindi masarap ang pagkain dito. Dadalhin kita sa mas masarap na kainan. Tama. Yung utos na pagkasuspindido mo, akong nagbigay. Kung may problema ka, sa akin ka dumirekta. Kung dadalihin mo ulit ang kapatid kong babae, palalayasin kita sa Gu Group. Anong nangyari? Natakot ka ba? Kung may ganitong pangyayari ulit, sabihin mo sa kanila na ako ang lalapitan kahit naganap ng may edad si Xiao Miao. Para sa akin, palaging bata pa rin siya. Kung may gusto ka, sabihin mo sa akin. Sige na, huwag ka nang umiyak. Kung iiyak ka pa, hindi ka na maganda. Ako, gusto ko maghanap ng trabaho. Pwede ba? Siyempre, pwede naman. Gusto mo magsarili? Ang ganda ng ideya na yan. Ibig sabihin, pwede kong gawin kahit ano? Siyempre hindi. Lalo na yung mga labag sa batas. Hindi ko ba kayo na-istorbo? Miss Bai, ang sakto naman. Mr. Go, tamang ang hinala ko. Isa kang mahinahong tao. Tungkol sa kasunduan, pag-iisipan pa namin. Makinig. Hindi ako magsusulat dahil wala akong kasalanan. Hindi ka magsusulat? Tingnan natin kung hanggang kailan ang tapang mo. Wow! Paborito ko talaga magsulat. Hindi ka talaga madadala. Sumul ka pa ng ilang pahina bago ka makakain. Bakit ka nakaupo dito? Bumalik ka na. Halika. Kumusta si Yoyo? Wala naman siyang problema. Mas grabe pa yung iba kasi sa kanya. Pinaparusahan na siya na magsulat ng malaking titik, pero hindi pa rin matutunan. Talagang pasaway.
mabuti naman. Oo nga pala, ginamit ko rin ang impluensya mo kanina para tulungan ang kapatid mo makalusot. Sabi niya gusto niya maghanap ng trabaho, kaya tinanggap ko para sa kanya. Gushiseng, gusto mo bang makita ang kapatid mo? Maayos mo siyang inlagaan. Salamat. Pero gusto ko makita ang papa ko at gusto ko makita si Yoyo. Gusto mo bang umuwi para makita sila? Pwede ba? Hindi ba nakakaabala sa'yo? Pwede. Hindi ka talaga makakaabala. May papakiusap ako sa'yo. Tulungan mo kong ayusin ang gamit para sa shoot. Narinig ko kay Tito Zong na gumawa rin siya ng bamboo shoot at beef sauce. Alam mo ba, wala naman talaga ako ganong talento. Ang meron lang ako ay mahilig akong tumulong. Nasaan ang maleta mo? Aayusin ko na. Weirdo. Nandito ka na. Palatang ang tsinilas mo. Hindi ko inakalang ganito ka rin kaalaga sa bahay. Naamoy ni Yoy ang pagkain kaya lumapit ako. Ate, sinong itong kuya? Pwede ba siyang maging boyfriend mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Magpakabait ka. Nga pala, yung mga gamit na dapat ayusin ngayon, nailista ko na lahat. Mamaya, sundan mo na lang yung nasa listahan habang nag-aayos. Gusto mo pa bang kumain? Hindi na, sapat na. Sige. Kuya, ikaw ba'y matagal na naniligaw kay ate? Bakit? Marami ring naniligaw kay ate. Bukod sa gwapo ka, kuya, wala kang katulad. Siyempre, sa lahat ng kuya, ikaw pinaka-paborito ko. Ipapatikin ko sa'yo to. Ate, bakit lagi mo kinakagat itong party na to? Kasi, sobrang matamis dito. Kapag nasobrahan ka, makakabulok ng ngipin mo. Teka, Yuyu, paano mo ko nakilala? Eh, ikaw naman talaga si ate. Ang talino ko, hindi ba? Yoyo, oo, matalino ka nga. Pero, ang bagay na ito, tayong dalawa. At si ate lang ang nakakaalam. Hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino. Naiintindihan mo? Gusto mo ba si ate ngayon? Oo naman. Binibila niya ako ng ice cream. At gusto niyang mga kaibigan ko. Hindi katulad mo. Anong pinag-uusapan ninyo? Sa palagay ko, kailangan natin pag-usapan ng pagpapalaki ng bata. Sa tingin ko, dapat mo rin kontrolin ang hilig ng bata. Hindi pwedeng lahat ng gusto niya ay masusunod. Eh kasi curse na siya sa mundo. Natatakot lang ako baka masanay siyang walang pakialam. Saan pa ako titira? Naghahanap na ako ng bagong bahay. Lilipat tayo sa ilang araw. May isang silig doon para sa mga gusto niya. Ibinibigay mo sa akin ng bagong bahay? Isang bahay lang naman yon. Sabi mo, aayusin mo ng mga chismis kaya dapat protektahan ng pamilya. Tama ka rin. Ano ba naman kung may isa pang mayaman? Wala naman. Malapit nang matapos ang endorsement ng Yunshan Perfume Series. Ang bilis naman. Di ba bukas na yon? Gusto mo bang bisitahin kita sa set? Ate Shane-Ann, bakit ang putla mo? Ayos ka lang ba? Normal lang to. Natural na pangyayari. Pero parang sobrang sakit. Uminom ka muna ng mainit na tubig. Sakto ang araw. Malapit na rin talaga. Pero bakit sobrang sakit ngayon? Hindi ba dapat ako magpatingin sa doktor? Ay nako, ganito naman ako ng maraming taon. Sige na, magtrabaho ka na. Bibilihan muna kita ng gamot. Hoy! Shengde, tumawag ka ng doktor. Opo. Mr. Go! Ang sakto naman, saan ka pupunta? May bibilihin lang ako mga bagay. Hindi ba pwedeng sumama? Yung mga bagay na yon, ako na lang mismo ang bibili para hindi ka na maistorbo. Mauna na ako. Teka, nung nakaraan, sinabi ko, interesado ko sa'yo. Mr. Go, gusto mo bang mag-dinner mamaya? Oo nga pala. Tungkol dyan, ako ay... Sige, mamayang gabi, ikaw nang bahala kung saan. Sige. Alis na ako. Hindi mo ba nakita?
Magaling siya magbigay galang sa damdamin ng babae. Simula na! Sa palitan natin, tutulungan mo ako manalo ng Best Actress Award, ha? Ang ganda. Sobra. Bakit ang ganda mo? Cut! Cut! Tama na! Tama na! Next scene! Ate Sing-an, baka may love na si Boss Go sa'yo. Ito, mas komportable gamitin. Ito, mas komportable gamitin. Oh, bumili rin ako ng herbal tea para sa'yo. Huwag mong kalimutang pakuluan. Lagyan mo ng pulang asukal at huwag mong kalimutang kumain ng itlog. Sige. At huwag maligo sa malamig na tubig. At dapat, mas masakip ang suot mong bra. Kung hindi, sasakit kapag gumalaw ka. Babalik na muna ako. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. O kaya tawagin mo si Yan Yue. Mas kilala mo siya. Nga pala, inanyayahan ako ni Miss Bai na mag-dinner ngayong gabi. Sa tingin mo, pupunta ba ako o hindi? Siguro, kailangan mo ring alalahan ang reputasyon ng pamilya Bai. Siguradong magsiselos ka. Ay nako, ano ka ba? Si Mr. Gu, nakikipag-dinner din sa ibang babae. Wala namang mangyayari sa kanila. Kaya ka magtiwala kay Mr. Gu? Tikman mo itong tsaa. Yan ang paborito ko. Paano ko ba sasabihin ng ganitong kagandang babae, Mr. Gu? Iniisip mo ba kung paano ako tatatanggihan nang hindi ako masasaktan? Miss Bai, ganito kasi. Ako, sa ngayon, tungkol sa kasal at relasyon, wala pa akong naiisip. Tsaka Miss Bai, napakaganda mo. Karapat dapat ka sa mas mabuti. Pero sa lahat na nakilala ko, ikaw ang pinakamahusay. Narito namang putayan ninyo, mag-enjoy kayo. Kung sakali na may kasama kong tulad mo sa pagkain, sigurado kong laging masayang bawat kainan. Miss Bai, pumunta lang ako ngayon sa dinner na ito para hindi ka mapahiya. Sana maintindihan mong ibig kong sabihin. Kaya hanggang dito na lang tayo. Tapos nang sa atin. Naintindihan kong ibig mong sabihin. Pwede ba tayo maging magkaibigan muna? Pwede rin naman. Sige na, kumain na tayo. Hindi naman ako makulit sa'yo. May lakad pa ako. Aalis na muna ako. Kumusta na? Hindi ko kayang tumanggi. Wala akong tapang sa mga magaganda. Sino ba nagdadala ng swerte sa pag-ibig na to? Ang hirap iwasan. Ikaw ay magawa yan, hindi ba? Ay nako, pag-uwi mo na lang natin pag-usapan. Sige. Ate Xing-an, may mga litrato ako sa'yo dito. Permahan mo sila, pangregalo sa mga fans. May fans ako? Oo, simula nung pumaat ng behind the scenes ng pelikula, ang taas ng kasikatan mo ngayon. Bakit? Nakaupo kang mag-isa dito na parang galit. Ang hirap naman ng kadate mo Eh pwede mo naman siyang tanggihan. Kailangan ko ng dahilan para tumanggi. Sabihin mo na lang, may girlfriend ka na. Kapag naghahanap ka ng dahilan, dapat mas maganda. Sa araw-araw mong puno ng schedule, sino pang makakadate mo? Saan ka kukuha ng girlfriend? Kay Yan Yue, ang tawag doon, boyfriend. Sa'yo. Anong ako? Makikipag-date ako sa'yo? Araw-araw tayo nagbabahagi ng mga nangyayari sa atin. Hindi ba itong normal na relasyon ng magkasintahan? Ganun ba? Para lang mas madali, hindi ba? Permahan mong mga ito. Uy, may sariling litrato na akong may pirma. Oo nga, ang daming humahanga sa'yo. Talagang maraming may gusto sa'yo. Sa totoo lang, napakabuti mo talaga. Eto. Ikaw ang tunay na superstar. Salamat Huwag ka muna magpasalamat agad. Nga pala, sa mga susunod na araw, bantayan mo si Go-Shigo. May ilang kumpanya siya sa pangalan niya, lahat ay tinanggal na. Nako, hindi ka ba pwede maghintay na may babalik ang pagkakakilanlan? Hindi pwede. Pag lumagpas ang oras, mas mahirap na siyang kalabanin. Bukod pa doon, bukas hindi na ako papasok. Ilang araw na lang, birthday banquet na ni Lolo.
makikita mo rin siya. Ikaw. Ay, nasa maze na naman tayo. Paano ba ang daanan dito? Ako na magtuturo ng daan. Lumaki ako dito simula pa kabata. Oo nga pala, Meow Meow. May binili akong regalo para sa'yo bilang pagdiriwang ng pagiging independent mo. Gusto ko to. Salamat, kuya. Isusuot ko sa'yo. Pasensya na! Padaan po. Ah, bakit ka umiiwas? Hindi pa ba sabat yung ginawa ko sa'yo dati? Kapatid, mahal kita. May sakit ka ba? Ikaw kung hindi ka nangangat-ngat, nangangasar ka naman. Lolo, bumalik na si Shising. Simula na ang handaan. Lolo! Kailan niyo ko ipagtatanggol? Ang kapatid ko, halos patayin niya na ako. Ano ba yung sinasabi mo? Lolo, huwag ka muna magalit o kasasama ang pakiramdam mo, ha? Pa! Apo mo rin naman si Shigong! Ikaw nagpalaki sa kanya! Kailan pa siya naging ganito ka-agresibo? Narinig ko na kinuha ni Shishing ang kumpanya yung pang-media. Tinangay lahat. Anong masasabi ni Shishing? Dapat bigyan siya ng paliwanag. Kahit pamatay ako ngayon, kailangan ko pa rin ng katarungan. Sige, bibigyan kita ng katarungan. Ito ang libro ng kumpanya ng kapatid ko. Itong libangan ng kumpanya. Taon-taon mula sa grupo, kumukuha siya ng 5 bilyon para sa subsidy. 5 bilyon! Huh? Pero nitong 2 taon, malimig ang industriya ng pelikula. Hindi kumikita, pero hindi ibig sabihin na hindi ako nagsisikap. Hindi ba't inaapi mo lang ang mga tapat? Lola! Gusto mo ba talagang kumita o magyabang lang? Para lang pabagsakin si Zhong Xing'an, ginawa mong lahat ng paraan. Kailangan mong turuan siya ng leksyon. Pero ang halaga ng leksyong ito ay 3% ng shares ng mga malls ng Gu Group na ginamit mo lang para sa kanya. May mata ang langit sa lahat ng ginagawa. Ang mga ito ay mga kaso sa korte laban sa kapatid ko tungkol sa harassment, daang-daang kaso. Sa ganitong asal, matagal nang nadungisan ang pangalan ng grupo natin. Magkapatid naman tayo Pero gusto mong umangat ang babaeng yon, kaya sila lumipat sa akin. Tapos ako pang sinisisi mo? Ano bang kinalaman ko? Lolo, ako'y napagbintangan. Oo, ikaw na nga lang inosente. Ikaw tinutukso ng mga walang hiya. Lumuhod ka! Lumuhod ka sa harap ko! Pa, kung anong parusa ang nais mo, gawin mo. Magaling, Shising. Maganda ang pagkakaayos mo sa bagay na ito. Makinig kayong lahat. Simula ngayon, kung sino man ang mga has na kwestiyonin ang desisyon ni Shising, siyang mananagot sa akin. Sige ba wala ka pa? Ayos ka. Buong Go Group ibinigay mo sa kanya. Walang silbi sa tagumpay, pero sobra sa kapalpakan. Pa! Parang alam niya ang lahat ng ginagawa ko. Parang multo. Lahat ng ebidensya laban sa akin. Nakita mo ba? Bakit ako nagkaanak ng ganyang inutil? Kung sa'yo lang ako aasa. Patagal akong tapos. Buti na lang, may iba pang paraan. Mga Ginoo, nakaharap kayo sa daanan. Go, Shising. Balang araw, pagbabayaran mo! Kuya, sa tingin mo, gaganda sila sa'yo? Huwag kang magalala. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Anong meron? Bakit ang saya mo? Siyempre, kasi yung hayop na si Gushigong, binugbog ko hanggang mawala ng muka. Lahat ng yun ay galing sa payo mo. Eh, hindi mo ba ako pinagbuhatan ng kamay sa kanya? Anong nangyari sa kamay mo? Wala to. Kanina lang sa training ground. Nadisgrasya. Bakit parang malala? Tignan ko nga. Pwede pa naman. Lagyan lang kita ng gamot. Wala lang yan. Hipag? Hipag? Kaya pala nakaganyan ka, kuya. Ang lakas nga ng pag-ibig. Napakadakila talaga. Sandali, kuya. Kilala ko siya. Si Zhong Xing'an, di ba?
Ay, nung nakarang araw, may isang video ng audition sa internet. Sobrang ganda noon. Ay, super fan mo talaga ako. Super fan? Dati, nagkaroon ko ng kaunting karanasan sa action scenes. Di ba? Uy, hindi mo maglalagay ka ng gamot sa sugat ko. Tama. Sobrang sakit kasi. Kuya! Ate, salamat sa'yo. Dati ang kuya ko, hindi siya ganyan. Sabi ng lahat, malami at walang puso siya. Pati ako ganun din ang tingin. Pero, alam ko rin naman na nahihirapan siya. Mag-isa lang ipinadala sa ibang bansa. Pagbalik niya, pinagtutulungan pa ng pamilya. Pati ako, iniisip ko mali siya. Pero ngayon, maayos na lahat dahil sa'yo. Kaya, salamat talaga. Kaya hindi ko na kayo isturbuhin. Si Yan Yue, magpapatid na lang ako sa kanya. Paalam ate. Bakit hindi ka lumabas dyan? Ikaw naman talagang tunay na kuya niya. Dapat alam mong iniisip niya. Mag-iwan ka naman sa akin. Huwag mong ubusin. Ang kuripot mo. Ang tagal na nating hindi nakita. Tumabi ka nga. Huwag ka naman ganyan sa akin. Nakalimutan mo na ba ang dati? Ate Sing-an, naghihintay ang makeup artist natin. Nandito na. Ikaw... Huwag kang magalala. Kaya kong gampanan ng trabaho mo. Yun kay Xinghua yan. Gawa ng problema ng Sharon Group. Tama. Patayo sa silangang lungsod. Pahintuin mo muna yung project. Bakit naman? Maayos naman ang presyo nila. Ayaw ko lang kasi napatuloy siyang kumakapit sa akin. Yan yung way. Ipahinto mo muna yung project sa silangang lungsod. Talagang matalino ka, boss! Ang Sharon Group, ginagamit ang project natin para maghanap ng pondo. Matagal ko na silang gustong turuan ng leksyon. Oh, pahirapan mo sila sa proposal. Bigyan mo sila ng trabaho. Nakuha ko na! Boss, yung presidente ng Sharon Group, si Mr. Sheng, may masamang balak kay Miss Zong. Ay, nagsisimula na siyang mainis sa kanya. Siyempre naman! Sino man ang kumpara sa boss namin? Mukhang ordinaryong tao lang. Ganun ba? Sige, gagawin ko na. So, sa tingin ni Yan Yue, magkarbal kami ni Sheng Haoyuan. Ano? Mr. Sheng, ngayon ay oras ng trabaho ni Ate Sing-an. Huwag mo siyang istorbohin. Umalis ka. Ayos lang. Aalis din siya maya-maya. Hindi ako aalis. Ang totoo, gusto ko lang makipagkumustahan sa'yo. Siyempre, dati naman, magkasama tayong dumaan sa maraming bagay. Dapat sulit naman ang isang hapunan. Hello? Sige, papunta na ako dyan ngayon din. Sandali lang. Mr. Sheng! Mr. Sheng! Si Mr. Gu ngayon ay sobrang abala! Gu Shiseng, maayos naman ang proyekto! Bakit mo pinatigil? Kita mo? Sa parehong kondisyon, mas may magandang pagpipilian ng Gu Group. Gusto mo bang sabihin na hindi alam ni Mr. Shen kung naririnig niya ba ang press conference ng Gu Group kamakailan? Wala akong oras para sa mga ganyang bagay. Kung nakinig ka lang sana sa lecture na yon, malalaman mo sana na ang Gu Group ay maghihigpit ng investment sa real estate. Siyempre, kailangang umayon ka sa sitwasyon at ang proyekto mo ay nakakadagdag pa sa porsyento ng aming investment. Kung hindi ka maghahanda ng maayos, bakit mo pa ako ginugulo? Dahil to kay Zongxing hindi ba? Tama rin. Dati pa kayong dalawang pinag-uusapan ng mga tao. Para lang sa isang babae. Mr. Gu, hindi mo ba alam na pareho kami namula sa iisang guro? At magkasintahan pa kami noon. Alam ko yan syempre. Eh bakit nagsiselos ka pa? Nakikipagkumustahan lang ako sa kanya. Wala ka nang kinalaman dyan. Ngayon, pakiusap Mr. Shen, lumabas ka na sa opisina ko. Kung gusto mo makipaglaro, sasabay ako. Agawan ng babae kay Mr. Gu. Napakalaking karangalan. Pero wala ka namang pagkakataon. Nagkaroon na siya ng pagmamahal sa akin dati. Paano ko naman nagustuhan ng isang basurang tao na ganito? Talagang Nako, mahirap din itong harapin. Zongxingan, galit ka pa ba sa akin? Ano mong dapat kong ikagalit? Dahil sa nangyari dati. Matagal na nakalipas ang bagay na yon. Makinig ka. Alam ko nang tungkol sa'yo at kay Gu Shiseng. Pinaglalaruan ka lang niya. Bai Xiaojie, malinaw ko nang ipinapaliwanag sa'yo na may girlfriend na ako. Mr. Go, ganyang dahilan, sobrang bulok naman yan. Alam ng lahat na single ka. Hindi siya single. Mukhang basa-basa tumawag sa boyfriend ng iba. Diretsyong tanggihan, mas malinaw ang epekto. Pero, minsan, ang hirap siyang tanggihan, hindi ba?
Ano bang ibig mong sabihin? Marami naman siyang nagawa laban sa akin. Diretsuhin mo na lang siya. Sabihin mo na pinutol mo na lahat ng dam namin at trabaho na lang ang nais mo. Ako naman na nagsabi na may girlfriend ka na. Ikaw naman na nagsabi na pinuto mong lahat ng damdamin. Dahil ang pagkatao mo, hindi kagandahan ng ugali mo, kaya iniisip ng lahat na wala kang puso. Ikaw, iniisip mo rin ba na nagbibiro lang ako? Iniisip mo rin ba na nagbibiro lang ako? Hindi na yun mahalaga. Sige, tatanungin kita. Ano ba talagang ginawa niya kasi laban sa'yo? Tungkol ba ito sa teddy bear? Pwede bang wag mong tanungin ang mga sobrang personal na bagay? Sabi ni Yoyo na tuwing nakikita mo yun, naiiyak ka. Huwag mong iwasan ng tanong. Inaamin ko na. Dati, talagang nagkaroon ako ng kaunting pagtingin sa kanya. Oh, ayaw mo na makinig? Kailangan matulog ng walang oras kada araw. Pero bumalik naman ako sa tamang landas at nagustuhan ka na. Ikaw naman, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng gusto? Ate Xing-an, uminom ka muna ng tubig. Bakit? Iniisip mo pa rin yung chismis kahapon? Chismis lang yun. Bakit ka maiinis? Ate, bakit ka nandito? Nagagalit ka ba sa kuya ko? Nag-away ba kayo ni Mr. Zong? Nako, ang liit pala ng pasensya ni Mr. Gu. Sinabi ko lang sa kanya na may pinagsamahan tayo dati. Tapos nagalit na siya. Ikaw? Ang mga bagay namin ay walang kinalaman sa'yo. Pero ngayon ang mga tao sa labas, iniisip na tayo ang magkasama. Pero ang mga tao, hindi naman gano'n ang iniisip. Pinapayuhan kita na huwag kang maisip ng masama tungkol sa ate ko. Ang kuya ko ay hindi sanay magpahayag ng sarili. Pero huwag mong balaking samantalang pagkakataon. Pakiusap, huwag mo na akong istorbohin sa pagsasanay. Bakit pa ganito kasipag si ate? Dito ay para sa pelikulang Lady Agent. May mga eksena aakyat ng bahay at tatalon, kaya kailangan mag-ensayo. Nung bata pa siya, mahilig na talaga siyang umakyat at tumalon. Pwede mo ba akong tulungan? Isa, dalawa, tatlo! Kuya, pwede bang wag mong sabihin si ate na parang nangungulila? Pwede ba? Wala naman si Gu Shixing. Bakit ikaw nagmamadali? Na nandito ang kuya ko, nasaan ka? Ngayon ang kuya ko at si ate, nagkakaintindihan na sila. Ngayon ka pa manggugulo? Xing'an! Xing'an! Hindi pwede. Tatawagan ko si kuya. Hello? Kuya, nahulog si ate. Dadalhin namin siya sa ospital. Yan Yue! Boss, dalhin mo ko sa ospital. Aling ospital? Sa ikalawang ospital ng Binhai City. Sandali lang boss, kukunin ko lang ang kotse. Boss, tumabi ka! Boss! 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 Sumising ka! Boss! Ayos ka lang ba? Boss! Gumising ka! Boss! 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 Ha? Bakit bigla ngayon pa nagkapalit? Tumawag ka agad ng pinakamagaling na doktor. Opo! Paumanhin, ang tinatawagan yung user ay pansamantalang hindi makontak. Paumanhin, ang tinatawagan yung user ay pansamantalang hindi makontak. Walang mangyayari sa kanya. Inaharang ko ng kamay ko sa ulo. Hindi ko siya pababayaan. Sumakay ka na, boss! Boss, huwag kang mag-alala. Magandang kapalaran ni Miss Zong. Wala siyang problema. Hello, Chengle. Mr. Ko, Ate Xing-an. Hindi kayo pwedeng makapasok ngayon. Maapekto ang imahe ni Ate Xing-an. Ni bisita, hindi pwede. Kuya, matagal ba yung operasyon ni ate? Alam ko na. Umuwi ka muna.
Kapag nagising na siya, saka na lang kita tatawagan. Pero, Miss, ihahatid na kita pa uwi. Talagang walang puwang kahit kaunti. Mr. Go, handa-handa bang ipalang relasyon niyo ni Ate Sing-an? Inaamin ko naman. Noon, oo, nagkaroon ako ng kaunting pagkakagusto sa kanya. Hintayin na lang muna natin na magising siya. Hahanapin ko muna ang doktor at aalamin ang kondisyon niya. Ate Sing-an, tatawagin mo ang doktor. Ang malas na aksidente eh. Ha? Nakabalik na ako? Anong aksidente? Sabi ng doktor, nabaling isang tadyang mo. Kasalanan ko to. Hindi ko naingatan ang katawan mo. Hindi ko naman naingatan ang katawan mo. Munti ka na mabangga ng kotse. Ayos lang ako, pero ikaw, Huwag kang ganyan. Hindi yan ang tunay mong pagkatao. Pero para sa akin, okay lang. Blessing in disguise. Pwede ko nang gawin ulit ang mga bagay na gusto ko. nagising na siya. Kung gising na, wala nang malaking problema. Ang sugat ay nasa tadyag. Magpagaling ka ng maayos. Gagaling din yan. Salamat, Doktor. Ate Sing-an, magpahinga ka muna. Sasamahan ko si Doktor para kunin ang report mo. Kailan ka pa natutong maglihim, ha? Hindi mo ba iniisip ang imahe mo? Para saan ba talaga yan? Hindi ba akong boyfriend mo? Normal lang na maging concern ako sa'yo. Tigilan mo. Kilala na kita. Siguradong pansamantala lang yan. Nag-alala ka na baka magpalit ulit. Tama ba? Kung ikaw ang kapalit ko, hindi ako matatakot. Teka nga. Bakit nga ba tayo nagkakapalit? Baka kasi, tuwing nasa panganib ang buhay natin, doon tayo nagpapalit. Hindi tama yan. Nung unang beses, bakit tayo nagkapalit? Noong una, nahilo ka at muntik ka pang makuna ng malaswang larawan. Nasaan doon ang banta? Dahil sa pag-arte kong pag-5 grado, tapos binugbog si Mr. Go hanggang dugoy ng ilong at bibig. Baka sa tuwing nagbabago ang emosyon natin sa isa't isa, doon tayo nagpapalit. Posible nga. Dati pa nga, sa unang kita ko sa'yo, gusto na kitang suntukin. Pero ngayon, Ngayon, ano na? Ay, nako! Ate, bumalik ka na. Huwag mo munang inisin ang ate mo, ha? Nasugatan ang paa niya. Kailangan niya magpahinga, di ba? Ito pala, niluto kong sabaw para sa'yo. Inumin mo para makabawi ang katawan mo. Salamat pa. Oy, tulungan mo akong buksan. Ikaw at ang anak ko, anong relasyon ninyo? Tinatanong ka niya, ano bang relasyon natin? Magandang araw po, Tito. Ako po ang boyfriend niya. Wow! Boss, ang lahat ng inutos niyo. May bisita pala. Kumusta na? Ayos ka na ba, ma'am? Ito ang papa ko. Ito naman kapatid kong babae. Pamilya ko sila. Magandang araw po sa inyo. Boss, ilalagay ko lang dito. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Sige, mag-usap muna kayo. Ate, umiinom ka na naman ng sabaw ng palihim. Laging pagkain ang tinitingnan mo. Baka mulan ka ng pagkain. Kadalasan nga, ang ate nag-aalaga sa kapatid. Ikaw naman, puro pang agaw ng pagkain ko. O sige, isusubo ko para sa'yo. Uy, marami pa sa bahay. Huwag mo siyang palaging sanayin. Isang kapatid kong babae. Kung hindi ko siya aalagaan, sino pa? Ate, ang saya na nandito ka ulit. Kala ko kasi, mas gusto mo yung isang ate kasi sa akin. Wow! Ay, nako. Siyempre, ikaw pa rin paborito ko. Talaga? Kinain mo ang ice cream ko. Pag ang bata palaging kumakain ng ice cream, hindi ka lalaki. Mali ang ginagawa mo. Pinapahirapan mo ang bata. Hindi ka ba nahihiya? Kung ganito ka, paano ka magiging bayo ko? Sige, magpahinga ka muna. Babalik na ako sa kumpanya. Sige, mauna ka na. Nandito naman ang pamilya ko. Tito, mauna na rin po ako. Ate, hindi ko maintindihan kung anong problema mo. Ano bang problema mo? Hindi ko alam. Gusto niyang manatili para alagaan ka. Pero nung sinabi niya aalis siya, pinapayagan mo naman. Bakit? Kasi meron siyang sariling trabaho at buhay. Matagal na niya akong inaalagaan. Sapat na yon. Paano ako? Hindi na ba ako makakain ng ice cream? Hindi ba pwede maging magkaibigan na lang kayo? Ay nako, Yoyo. Sige na, umuwi na tayo. Hayaan mo muna magpahinga si ate, ha? Halika na, halika na. Ayoko kasing magtago sa likod ng pagiging magkaibigan para tugunan ng damdamin. Nahulog ang loob ko sa kanya.
Kaya hindi ko kayo magiging normal lang na kaibigan siya. Kahit pa, gusto ko.